takot kasi tao lang sila. Tayo may Diyos. Totoo yan. Totoo. Pairalin natin yan sa ating puso. Hindi naman ako hipokritang tao. Alam ko na hindi ako straight na yung we have to live like Jesus, but we can't be. We're just a human. Pleasure to sin. Pero lahat ng yan alam ng Panginoon na makasalanan talaga tayo. Pero yung kasalanan na yan, pwede naman natin suklian ang Panginoon ng magiging maayos na pagturing sa kapwa natin, pagmamahal sa kapwa natin, pagtulong sa kapwa natin. At yan ang pwede natin isukli sa Kanya. Hindi ako namumulitika, pero alam nyo, sa botohang ito, dito sa Amerika makakaboto kami. At sinasabi ko sa inyo, bobotohin ko ang mga taong may paninindigan, may takot sa Diyos, may isang salita, hindi lang sa pangangampanya, kundi gagawin ang mga pinapromise nila. Alam mo, isa rin ako sa mga nagmamahal sa ating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi pag umuwi kami ng Pilipinas, nung siya ay presidente, hindi kami natatakot kasi alam namin na ang bansa natin ay safe. Kasi sinasabi niya yan parati, huwag kang matakot kung wala kang ginawang masama. Which is true. Kung wala kang ginawang masama, bakit ka takot? So maging vigilant tayo. Ang pangaral niya sa atin ay parang ama. Naalala ko yung tatay ko pag nangaral sa akin. Kaya si Presidenteng Duterte, hindi lang siya presidente, naging tatay siya ng bansang Pilipinas. At iniidolo siya ng maraming katulad kong OFW. Wala kaming nararamdaman na takot at kung ano man yung mga nangyayari sa airport noong panahon pa na umuwi ako, ay never na nangyari nung time ni Presidente Duterte. Kaya kung maibabalik lang siya, yan ang panalangin kong nating lahat. Yan ang panalangin natin. Alam ko na may mga taong hindi panig sa mga sinasabi niya, pero natural yun kasi tao tayo eh. Kung ano yung gusto natin. Kaya nga binibigyan tayo ng freedom of speech, freedom of expression. Pero sa ngayong panahon na yan, parang hindi ko na nararamdaman yung freedom of speech. Pero alam ko makakabangon din tayo. Gaganda rin ang Pilipinas balang araw. Pagsamasamahin tayong lahat, manalangin at maniwala na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng to. At siya lang ang makapag-solve ng problema natin. Malay natin, sa ngayon, ganyan ang ginawa kay Presidente Duterte kasi meron siyang plano para sa kanya. Kaya manalangin tayo na makauwi siya. I am very sure lahat tayo isa ang pakay. Mahalin natin ang Pilipinas. Ang bansang malaya tayong umuwi balang araw. I love the Philippines.